So, natatandaan niyo po ba, kaya nagsimula po tayo sa pagbabalik sa aklat ng Genesis, para maunawaan natin o makita, ma-review muli natin, paano ba nagsimula ang lahat. At yan po ang tutuloy natin sa chapter 2 naman. Maganda yung kung sa simula ay ating na-establish muli sa ating isipan dahil baka nakakalimutan natin at marami ng mga naririnig tayo turo ngayon patungkol sa pinagmulan ng lahat. At kailangan po natin ay ang salita ng Diyos. Naalala ko lang po, meron po akong 3 talata na hindi nabigyan ng diin doon sa ating huling mensahe. At yan po yung verses 29 to 31 ng chapter 1. Kaya babalikan po natin ng konti. Sabi po doon, and God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, mga halaman, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. So kausap po nito ng Diyos si Adan, yung unang tao. So sinasabi niya, yung mga halaman ang inyong pagkain. Okay? Yeah. And then also to every beast of the earth, to every bird of the air. Okay, to you it shall be for food, and to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food, and it was so. May napansin po ba kayo? Sa pasimula po, ang pagkain ng lahat ay mga halaman, galing sa mga halaman, sa puno. Wala pong meat pa. Diba? Wala munang kainan sa isa't isa. Yung puro mga halaman. Ano po sabihin nun? Ang implication mo para sa akin ay sapat po ang sustansya na nagmumula sa mga halamang ginawa ng Diyos. Mga kailangan protina, carbohydrates, at kung ano-ano pa na kailangan ng katawan ng tao at maging ng animals. Okay? So that was from the beginning. Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the 6th day. So, the 6th day, nang matapos likhain ng Diyos ang tao, yung final niyang nilalang. Nag-reflect lang ako, siguro kung babalikan natin yung instruction ng Diyos na ang kakainin natin ay pawang mga galing sa mga halaman, siguro ay lulusog tayo lahat. Diba? Kasi sobrang dami na po ngayon ang iba't-ibang kinakain ng tao, manufactured, processed, at may mga iba't-ibang chemical na kasama. Yan. So, yun po yung isa nating makukuha mo. Kaya naman, siguro tagal na buhay ng tao nun. Almost 1,000 yung si Adan bago siya namatay. Alam niyo po ba kung ilang taon namatay si Adan? 930. Yeah. Sino po sa inyo gusto makaabot sa gayong edad? Pahirap pala ang lumampas ng 100, baka pahirapan na talaga. 80 pahirap. Kaya papala na po kayo kung kayo makarating na 80. Yung 70, average daw po yun. 80 ay malaking pagpapala na. Ayun yung mga maabot pa rin naman ng 100, at nakakakubra sa munisipyo. Well, gusto natin yan, kung babalikan natin kung paano sinimulan tayo ng Panginoon at yung kanyang mga instruction natin susundin, I believe mas magiging mabuti po ang ating. Ngayon, pupunta na po tayo sa chapter 2 dahil yun na po ang ating paksa ngayon. At ito po ay pinamagatan ko naman ngayon dahil magbabalik po doon ng parang yung mga ilang detalye sa paglikha sa tao. Kasi ang tao ang pinakamahalaga sa nilikha ng Diyos. Kaya naman, ang pamagat po ay God created humans in His image. Hindi po kagaya ng mga animal at mga puno at iba pa, ang tao lamang po ang nilikha sa wangis ng Diyos. Genesis chapter 2, So, balik po tayo dyan. So, pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat, babalik doon sa ika-3 araw, ika-6 na araw na kung saan nilikha ang tao, Pero, bago po yun, yung may ika-7 araw na tinatawag. At doon po, napakahalaga yung araw. Sabi doon, the 7th day, the Creator rested. Thus, the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. And on the 7th day, God ended His work that He has done. Okay? And He rested on the 7th day from all His work which He had done. And then, sabi po sa verse 3, then God blessed the 7th day and sanctified it because
In it, he rested from all his work which God had created and made. So, ano pong araw? Pang ilang araw nagpahinga ang Diyos? Ika-pitong araw. Sa ating araw po, saan tatapat yun? Ano ba po unang araw? Linggo. Akala ko po noon, Lunes dahil Lunes na pasok. At sa linggo nagpapahinga. Sa ano po pala, kung katapat na katapat mismo na ang unang araw ay linggo, halimbawa, although yung mga pangalan naman po ng mga araw hindi pa nangyayari noon, sa panahon ng mga Griego. Ibig sabihin na ikapitong araw ay Sabado. At doon po nagpahinga ang Diyos. Pagka sinabi po nagpahinga ang Diyos, hindi sabihin dahil siya napagod. Kundi sabihin tumigil siya sa kanyang mga paglikha. Dahil tapos na. It's expression ng completion and then parang pag-rest nga na hindi naman dahil kagaya natin pagod. Dahil ang Diyos po ay Diyos, hindi napapagod. Ang ating Diyos as isa ang lulikhaan. Ngayon, yun po ay isang in-institute ng Diyos para sa tao. Hindi lamang po para sa mga Hudyo dahil wala pa naman mga Hudyo nun. From the creation, ang sinabi po ng Diyos sa araw ng pagpapahinga ay sa ikapitong araw. Kaya naman, nung after ng ilang daang taon, nung kanya nang tinawag ang mga Israelites para gawing example sa lahat ng mga bansa, nagbigay ang Diyos ng utos. Ang tinatawag nating 10 utos ng Diyos. At ang ika-4 po doon ay patungkol sa pamamahinga. Sabi po sa Exodus po ito, chapter 20, verse 11 to 8-11. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall have no work, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, and the sea, and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Makikita nyo, lahat para sa lahat hindi lang ikaw, kundi yung lahat ng nasa sa iyong sambahayan ay dapat nagpapahinga, walang ginagawa. Hindi naman sabihin hindi ka kakain, kundi yung everything na patungkol sa paghahanap buhay, yung mga nakakapagod ay dapat hindi gagawin. Yun po ang maliwanag sinasabi niyan. At yun po ang talagang in-observe ng mga Israelites from them. Dahil pagka hindi, matindi po yung kanilang mga parusang naranasan. Ang tanong, ito ba ay dapat na ginagawa rin ng iba pang mga grupo o mga tao sa mundo yung Sabbath? Ang sagot ay hindi lahat gumagawa, pero kung nararapat ba, yun po ang ating, siguro personally nating pag-aaralan yun, personal conviction. Alam mo, ito po ay isa sa aking patuloy pag-aaral. Ito po ang naging dahilan din, kaya ako po ay nag-request sa ating mga opisyales na yung po aking day off pagka Monday ay inilipat na ng Sabado. Okay? Pero mangyayari po yan sa dating na Saturday kasi kahapon po sana mag-start na ako. Kaya lang marami pa akong inaayos na kailangan i-ayos. Kaya mag-start po ako ng aking day off ay Saturday. Okay po? Dahil parang gusto ko lang po ma-align yung sarili ko doon sa sinabi ng Diyos na araw ng pagpapahinga. Hindi naman po sabihin tutulog na ako sa mag-hapon. Hindi po, kakain pa rin ako. Pero more on, i-spend ko po yung time na sa pananalangin, pagpuri sa Diyos, at maaari pa rin po ako kung may kailangan pumunta sa church para po sa salita ng Diyos, okay po yan. Baptisan tayo, o kaya ay may dawn prayer, okay po yan. Kasi bahagi po yan. Basta, hindi lang patungkol sa yung paghahanap buhay. Kumbaga, saan, anything, okay, magkakarpentero ako, hindi po. Hindi, besides prayer and the word, yun po ang kailangan gagawin ko lang. Yun po yun. At marami na rin po akong na-research about it, at marami po mga Kristiyano rin ang gumagawa naman. Ngayon, nilipat ko lang naman yung aking day off sa Saturday. Pagka Monday po, ako po ay tuloy din po sa ministry. Okay po yun, parang announcement na rin po sa bawat isa. Okay? And then, tingnan po natin,
Makikita po natin ang chapter 2 ay masasabing recapitulation o parang pagpapakita ulit ng detalye naman in a more detailed manner of the creation of first humans in verses 4 to 25. Sabi po sa verses 4 muna, verse 4, this is the account of the heavens and the earth when they were created. In the day that the Lord God made the earth and heaven. Now no shrub of the field o mga halaman was shed in the earth o mga grass wala pa, and no plant of the field that yet sprouted, for the Lord God had not sent rain upon the earth, and there was no man to cultivate the ground, but a mist used to rise from the earth and water the whole surface of the ground. Parang sinasabi, wala pa mga grass, wala pa mga halaman, nung unang likay ng Diyos. Kasi nga, parang yun din sinabi, and the earth was without form and void. Wala pang laman. No? Kasi nung likhain mo ang mga halaman, anong day? Tandaan niyo ba? Third day pa nilikha ang mga hapuno at mga halaman. Okay? So, yun po. And then, binanggit siya na wala pa rin tao. So, ikinokonek lang niya na parang ang intention ng Diyos, kaya siya magpapatubo din ng mga halaman para may connection yun sa tao. No? Ngayon, yun natin, God created man, Adam, and placed him in a garden. Verse 7, then the Lord God formed man of dust from the ground. Mula po sa tao? Sa alabok. Yan, ang lupa. Kaya nga pagka po may naglilibing ka na binabanggit, mula ka sa alabok, babalik ka sa alabok. Yan. And breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Kakaiba po paglikha sa tao. Yung iba, sinalita lang ng Diyos. Okay? Let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Let there be stars. Gano'n pa. Pero ng tao, hindi lang basta nagsalitaan ng Diyos. Nagsalitaan ng Diyos, sabi pala ng Diyos, let us make man. Take note, di ko lang nabigyan ng tiin last time. Ang sabi po doon, may let us, sabi ng Diyos, gawin natin. Sino? Pausap ng Diyos. Yun, ano. Hindi naman pwede ang usapin niyo yung mga animals na nilikha din yan. Yung po ay napapapakita na there is more than one person sa ating Diyos. Ano? Binanggit po doon ng Spirit of God sa simula, di ba? And then, somewhere, sa aklat po ng John, ay ang Panginoong Jesus ay nadugo na. Bagamat hindi pa Jesus ang pangalan niya. Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos, everything was made through Him. Tapos sa verse 14, sabi sa John 1:14, and the Word became flesh. Sino po yung nagkatawang tao? Si Jesus Cristo. Maliwanag po na siya ninyo, binabanggit ito. Kaya we can imagine nag-uusap ang Trinity. Ang person, let us make man in our image. Then sabi, that God made. God na lang, singular. Pero yung us, plural yun. Kaya yung tinatawag natin mystery ng Trinity na nireveal lang sa atin ng Diyos. Parang hirap po naman, pero yun ang pagkaka-reveal sa atin ng Panginoon. Ngayon, lilikha niya ang tao. Sabi, at kapag likha niya sa tao nga ay kumuha siya ng albo, sinaypan, at sabi, hiningahan ng tao ng hininga ng buhay. Hindi niya ginawa yun sa iba pa. And probably, at yun din ang tingin ng iba, yun po yung spiritual life na nagkaroon ng tao. Nawala ang animals, ang puno, at iba pang nilalang. Kaya yun po yung wangis ng Diyos na meron sa tao. Nawala ang iba. The Lord God planted the garden toward the east in Eden, and there He placed the man whom He had formed. So, gumawa pa ng isang halmana. Kaya masasabi natin, ang Diyos pala ay gardener. Siya yung unang-unang gardener. Nagawa siya ng garden. Out of the ground, the Lord caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. Well, saka ko na lang po magbibigyan ng din yan sa chapter 3. Pero ngayon, nabasa muna natin. Sabihin, nilikha ng Diyos ang tao, at yan, siguro, makakuha ko ng konti sa internet, na expression, paglikha ng Diyos. Sino ang unang tao? Si Adam, si Adam. And then, sabi nila doon, may 4 rivers doon sa Eden, pero hindi po ito tatalakayin ngayon kasi geography ko yan. Hindi po natin nasa ilang. The river flowed out of Eden to water the garden,
from where you divide and become 4 rivers. Binanggit ko yun, hindi ko na lang busahin. Pero ayon po sa mga tala, yan. Parang yan ang pagpapalagay ngayon na yun daw yung mga lugar. Nasa sa parang bahagi ng Saudi Arabia at saka ng Palestine region, Mediterranean Sea. Yung po mga dilaw, parang daw yung 4 na rivers. Sabihin, sa border, yun ang Eden noon. Pero, hindi na po ganyan ngayon. Kasi after ng flood ni Noah, parang nawala na rin po yun. Okay. Yan. So, impasin lang po yun. Ngayon, may binabanggit doon. Na isang klaseng puno. Actually, 2. Yung tree of life, pero doon sa tree of knowledge of good and evil, may binanggit din at binigyan ng Diyos ng instruction ng tao na nasa sa halaman ng Eden. Sabi ng Diyos, then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. The Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may freely eat. Pwede kang kumain sa alinang puno, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat from it, you will surely die. Yan po yung instruction ng Diyos. Yan po ang puno, Karaniwan, ang impression sa atin ay yung puno na rin ay puno ng mansanas, apple. Lalo na ngayon, doon sa Mac na laptop, saka Mac na products ay apple na may kagat. Na parang makagaling na. Pero hindi po yun ang pangalan ng puno. Mahaba ang pangalan. Puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. At siyempre may ibig sabihin po yun. Ngayon, ang malinaw lang dyan, ipinagbawal. Tanging yun lang ang ipinagbawal ng Diyos sa tao na kainin. Sa lahat, pwede silang kumain. Pero yun ang huwag. Para ito test yung loyalty ng tao. Yan po ay nagpapakita rin ng pagbibigay ng tao, ng Diyos, sa tao ng choice. Ama, ng pagpili o kalayaan na magpasya. Diyan po natin makikita yun. Na hindi siya pinrogram ng Diyos na parang robot, ito lang laging gagawin. Kung ano nakaprogram. Hindi po. Yun po ang isa ring wangis ng Diyos sa tao. Ang kalayaang pumili. At ang kalayaan yun ay pwede mong sundin ang sinasabi ng Diyos at posible rin hindi sundin. Pero ano gusto ng Diyos? Siyempre ang sundin siya. Okay? Kaya ito po yung test sa tao. Yung pagbibigay ng ganoong restriction sa isa lamang naman na puno. Palagay mo ba mahirap gawin yun? Napakaraming pwede kang kumain. Isa lang ang pinagbawal. Diba? Parang naman dali maraming pagkain dyan. Sabi ng inay mo, ay, huwag mo kakainin yun. Yun ay titira ko sa tatay mo. Bakit ba yun ang itinitira sa tatay mo? Parang ano yung pinagbawal ang gusto mong gawin Parang siguro gano'n yung out of curiosity ba? Alam natin ang nangyari. Pero sa chapter 3 pa po yan. But then, yan po ang maliwanag na instruction ng Diyos. At yan din ang first mention ng Diyos tungkol sa kamatayan. Matindi ka agad ang consequence kapag sumuway ang tao. At malalim pa po yung kahulugan ng kamatayan na yun. Na ating mapapag-aralan sa chapter 3. Okay, so, maliwanag yun. And take note, kay Adan sinabi, wala pa si Eva. Noong nagbigay ng instruction ng Diyos. Ngayon, napansin, kita ng Diyos, God created woman. Sino woman? Si Eve. Okay. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and of the bird of the sky. Okay? And brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called a living creature, that was its name. Take note, pailang araw nilikha ng Diyos sa mga animals. 6th day din. Sabihin, the same day na nilikha ang tao. Pero nauna pong nilikha ang mga animals. So binabalikan lang po yan. Kaya ang guide natin yun sa chapter 1. Siyempre nauna nang nilikha, binagit lang ulit. At yung mga animals na yun ay nilapit ng Diyos kay Adan para pangalanan niya.
Kung isipin po natin, gaano na yung kapasidad ng tao, anong wisdom meron siya, at kaya niyang pangalanan ang lahat ng animals. Kung tatawagin ito, pusa, ito, lion, ito, tigre. Kung ano itinawag ni Adan, yun na. Ibig sabihin, meron siya, in-endow siya ng Diyos ng ganoong knowledge kaagad. Kaya yung pong picture, yung paglalarawan na ang simula ng tao ay nagmula muna sa mga nasa kuweba, tapos mga parang mga walang alam. Hindi po totoo yun. Diba? Yung parang mga anong tawag sa mga gayon? Mga caveman, mga ganyan, no? At kung ano-ano pa, mga nag-i-evolve. Diyan po ay nilikha agad ng Diyos ang tao na adult and full of knowledge and wisdom and powers. Imagine niyo na lahat ng animal inilapit sa Kanya at pinangalanan niya. Ayun ay bago nilikha ang babae. So, binigyan muna ng trabaho ng Diyos si Adan bago magkaasawa. Di ba magandang prinsipyo yun? No? Bago ka mag-asawa, magkatrabaho ka muna. Yan, nilihanda mo muna ang iyong bahay, ang iyong tahanan. No? Kagaya ng Diyos, bago niya nilikha ang tao, nilihanda muna niya ang titirahan ng tao. Then, okay, the man gave names to all the cattle and to all the birds of the and to every beast of the field. But for Adam, there was not found a helper suitable for him. So, at siya po, kung i-base on chapter 1, ay nangyayari lang within a day. Sabihin ganun kabilis. Maaaring early morning o early ng first day, ng sixth day, paglikha sa mga animals, and then yung sumunod ng mga oras. Nilikha din ng tao. And then siguro, baka kumbaga sa atin parang sa pahapon na nilikha si Eva. Pero take note po, ang counting po noon ng day ay una evening muna, bago morning. So more likely, evening yung nilikha ang mga animals. And then sa papunta ng liwanag, sina Adan at si Eva. Okay? So the Lord God, so nakita na Diyos, hindi kailangan ng tao may kasama. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man. And he slept. Then he took one of his ribs, tadyang daw, no? Okay? And rose up the flesh of that place. The Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man and brought her to the man. So kung isipin natin, parang medyo makaiba, no? Parang kukuha pa ng rib, no? Parang magkakasugat. Sabi nga, pinililong ka agad ng Diyos sa sugat. So actually, nagkaroon na sugat talaga, no? Isipin natin, bakit gano'n, no? Well, kung nagawa nga ng Diyos, alikay ng lahat, imposible ba sa Kanya? Walang imposible sa Diyos. Pamilan, no? Actual and literal po, ginawa ng Diyos yun, ayon dyan. At yung mula sa rib na yun, yun ang ginawa niyang woman. Kaya sabi daw ng iba, pagka maliligaw, sabi ng lalaki, alam mo bang sa palagay ko ito, nawawala akong tadya. Well, yeah, so nilikha na ng Diyos at dinala kay Adan ang babae si Eva. Nakakita po ako sa internet na sa tingin ko, kamukhang kamukha po ni Adan at ni Eva. Yeah, ito po yun. Yeah. Palagay ko. Yeah, sila na sa mga halamanan. And then, mula noon, ay, siguro, mas okay ito. Itinakda o in-institute na ng Diyos ang pag-aasawa from the first humans. Si Adan at si Eva, sabi ko doon, so God instituted marriage. Hindi po ang tao ang nag-institute, ang Diyos po from the beginning. The man said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Ito pala ibig sabihin ng woman. Kinuha sa lalaki. Ang babae ay kinuha sa lalaki. Sabi naman iba, a woman is a man with a womb. Yeah. For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Magiging isa. Yung po yung mystery ng marriage. Ang lalaki at babae pinagsama ng Diyos ay magiging iisa sa tingin ng Diyos. Kaya parang isang unit na lang ang mag-asawa. Kaya yun po ang tingin ng Panginoon. And the man and his wife were both naked,
and we're not ashamed. Ano? So, ano po, wala pang mali siya. Inosente pa. Ano, ang tao, wala pang kagaya din sila ng mga animals, mga walang damit. Ano? At wala pong impurities sa kanilang isipan. Doon na po sa chapter 3 natin makikita ang pagpapago. Pero yan po ang account sa Biblia kung paano nilikha ng Diyos ang tao. At marahil, kung kayo po ay tatanungin, ano ba ang naniniwala ba kayo? Ganun nga. Yan. So, yun po ang magiging tanong sa atin. Kasi kagaya po na, kagaya po na nabanggit ko, marami po sa ating panahon ang iba ang pagkakaportray ng pagkain o ng pagkakaroon ng tao o ng inatong bagay sa universe. Kaya mahalaga po na ating tingnan ang mismong sinabi ng salita ng Diyos. Ngayon, we will do something, ngayon, inisip ko after service na lang, pero mas maganda po na ngayon, bibigyan ko po kayo ng 4 minutes, Marami ka ng kapartner mo, partner lang, kayo'y mag-uusap para dito. Dalawang tanong lang ako. Mag-share kayo ng inyong kaisipan. So, pili na po kayo ng partner, immediate na katabi mo. Mag-uusap kayong dalawa. Okay? Think and talk. Isipan at pag-usapan. Unang tanong ay ito. Explain why you believe in the accounts of creation in Genesis chapter 1 and 2 as actual events. O ipaliwanag mo, sabihin mo kung pinaniniwala ka na yung mga nangyari sa Genesis chapter 1 talagang nangyari yung actual literal. Sige, pag-usapan niyo muna yan bago yung sunod na tanong. Tig-isang minuto lang kayo. Tig-isang minuto ng pagsagot. Go! Sige po, mag-usap kayo kung naniniwala ka o hindi. Bakit ka naniniwala? Ano po kayo ng usap? Talaga ba actual na nangyari yun? Yung mga paglikha ng Diyos? Orasan ko po kayo. Okay. Yan, siguro po, ay kayo nakakabatid kung ano yung mga sagot. Okay lang po kung anong inyong sinagot na hindi masyadong tiyak, o ano man. Kung sa unang tanong, ang sagot mo na lang kasi sabi sa Bible okay din yun, kaya be sure na talagang sobrang tiwala mo, talagang gano'n na tiwala mo sa sinabi ng Bible, kaya mo nasasabi yun. Okay, and then pangalawa, ano ba tugon mo sa Panginoon? Kasi akin po, siyempre, siya ang nararapat sambahin. Kaya ang sasambahin ko kasi siya ang sa akin and then other things. Pero, marahil ang iba sa inyo, lalo na siguro sa younger generation, bakit may ibang sinasabi ang science? Yan, di ba? O cosmology, o kaya yung may mga tinatawag na evolution theory. Yan, dahil ulong-ulong, napakarami nga po ng iba't ibang sources of knowledge. Yung po ay challenge sa atin. Hamon kung alin ang paniniwalaan natin. Yung revelation ng Diyos o yung mga nabubuong turo ng mga tao kahit saan. Okay? Ito po ang challenge sa atin. Sabi po sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesus, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Yan po yung sabi lang na kailangan ang salita niya, ang ating pananganan. Dahil ito po ang totoo, ito ang revelation ng Diyos sa atin. Kahit na parang nagko-contradict sa sinasabi ng tao. So yun, And then sabi din ni Pedro, sa kanyang all flesh is as grass. Kagaya doon, ang mga tao doon ay kagaya ng mga damo. And all the glory of man is the flower of the grass. The grass withers and its flower falls away. But the word of the Lord endures forever. Yan po ang comparison. Kung ang tao na gumagawa ng mga bagong turo patungkol sa kanyang pinagmulan ay kagaya ng damo o ng mga bulaklak na matutuyo at mapaparang. Pero ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Siguro ito ang nananatili. It will stand. At ito ang totoo. Kaya marapat lamang po na sa salita ng Diyos tayo bumatay. Ngayon, sabihin natin, but sir, siyempre, sa salita naman ng Diyos, pero iba't iba naman ang interpretation. Right? Yun nga po, yun na po ang challenge sa kailangan natin
magkaroon tayo ng humility na sa Diyos tayo magpaturo at sa kalipunan ng community ng mga mananampalataya na talagang mayroong pagkakaisa. Ito ang ibig sabihin talaga ng salita ng Diyos. No? And then, ito po ang hamon mismo sa atin. God's Word is eternal. Walang hanggan. It is our life and light. Take note, kung nilikha ng Diyos ang lahat sa magitan ng kanyang salita, choose to believe and live according to God's revealed truth in the Bible, whatever this world attempts to indoctrinate to mankind. Napakarami po na binabago po yung pananaw ng tao, lalo sa ating panahon, lalo na sa mga pelikula. Kung kayo po ay makakapanood, mga Hollywood movies, hindi ba napapansin na wala sa picture ang Diyos? O gumagawa sila ng ibang reality ng mundo, yung mga multiverse pa daw, ganyan, mga makapangyarihang powerful na mga, kagaya ng mga Marvel movies, Justice League, mga ganyan, Of course, nakakaaliw sila kasi, parang kakaiba ang mga concept. Pero take note, it could lead you astray kung hindi ka mag-iingat. Kasi, kung papansinin mo, may pinapropose, may pinapasok po sila doon mga salita na sinasabi, walang Diyos. O parang tayo ang Diyos sa mundo ito. Kagaya rin po ni Satanas, na yun ang unang panmili lang sa tao. Sa next week natin, sa pag-uusapan po yan. Pero ang point ko lang po, ang layunin ko po as your pastor, kaya ito po ang ating pinag-aaralan ngayon. Ibalik po tayo sa kondisyon ng salita ng Diyos. Kung paano nagsimula ang lahat at kung paano yung pangangailangan na sa salita ng Diyos tayo manangan at maniwala. At ito po ang gawin natin pang-screen sa mga ibang katuruan. At hindi parang tayo magkakaroon ng doubt sa salita ng Diyos. At parang kapasukan tayo ng mga araw ng tao. At yun po ang panalangin sa bawat sa atin. Tayo po ay lumago sa pagkakilala sa Diyos sa magitan ng kanyang salita. Meron po ulit mga printed doon ng mga Bible reading guide. Kaya sana po makakuha kayo. At talagang mag-spend kayo ng time na magbasa ng Bible. Ako po, malapit ko ulit matapos yung Old Testament. Siguro it will be the seventh time ko na mababasa ang buong Bible. At babalik-balik ako sa New Testament at babalik-balik lang po ako ng daily reading po yan. Mga kapatid, hindi ko po lubos ma-emphasize how important it is na tayo po ay nakasoak sa salita ng Diyos at ito ang nag-refill ng minds natin at hindi natin hinahayaan ang mga turo ng mundo na may mga halong kamalian. Mayroon naman totoo, pero marami po ay may halong kamalian at yun po ang magpo-poison, magpo-pollute doon sa purity ng katotohanan. Kaya kailangan pure God's Word. At ito din po ang nais ko ipahayag sa magitan ng awitin ito, hoping tututo para sa ating lahat, pamagatay. His Word will stand. Saints, myth, and legend, wonderful beyond the shell, but the message he contains cannot be sealed. For God who wrote its pages will not let it pass away, not one syllable will linger unfulfilled. His word will stand, His word will stand. Though stars should fall and mountains turn to sand, though no man believes Him, still God will be true. His promise is sure, His love will endure, and forever His word will stand. Don't listen to the voices of a world caught up in fear, for the word of God proclaims the victory. He gives His children
Him, still God will be true. His promise is sure, His love will endure, and forever His word will stand. His word will stand. His word will stand. Though stars should fall and mountains turn to sand, though no man believes Him, still God will be true. His promise is sure, His love will endure, and forever His word will stand. And forever His word will stand. His word will stand. Purihin mo, Panginoon. Salamat po sa Panginoon.